yung si Vitaly, the Russian vlogger, mentioned na he had his cell phone all throughout his stay at the detention cell, and he also mentioned na money talks in the Philippines. How concerning is this issue on alleged corruption? Nakausap po mismo natin ang pamunuan po ng Bureau of Immigration at sinabi po nila na ang pagbibigay po at pag-aalaw ng paggamit ng cellphone ay para makausap lamang ang kanilang pamilya at hindi po allowed na sila ay gumawa ng anumang video. At ang paggawa po ng video ng nasabing Russian vlogger ay hindi po naaayon sa rules at ito po ay hindi at walang authority o hindi otorisado ng nasabing facility. But bagamat po nangyari po ito, sa ngayon po dahil inutos din po ng Pangulo na magkaroon ng malalimang pag-iimbestiga rito, 3 po ang tinanggap na po ang courtesy resignation. 1 warden at 2 deputies. At sa ngayon po ay pinag-iinting pa rin po ang pag-iimbestiga patungkol po dito ng Bureau of Immigration. Alam naman po ng bawat ahensya, ng lahat ng heads ng ahensya, alam din po ng bawat kawani ng gobyerno na nais ng Pangulo na malinis ang gobyerno ito mula sa korupsyon. So dapat lamang sila ay naaayon sa kagustuhan ng Pangulo. Dahil kung hindi po sila aayon sa kagustuhan ng Pangulo na maging malinis ang gobyerno mula sa korupsyon, maaari sila matanggal sa pwesto. Kung mahal nila ang kanilang trabaho at mahal nila ang bayan, sundin lamang po nila ang utos ng Pangulo. Pero ngayon po na nasa abroad na si Vitaly, meron pa ba tayong habol sa kanya? Sa ngayon ay wala po tayong masasabi, kundi ituwid lamang ang mga nasabi po niyang aligasyon. At kung meron pa po siya masasabi, kung ano man po ang kanyang mga revelasyon, magsisilbi din po itong guide para mas maging maganda ang pag-iimbestiga dahil kung may malawakang pangkorupsyon sa nasabing ahensya, dapat lamang pong tanggalin kung sino man ang lumalabag sa batas. Ma'am, balikan ko lang po yung issue ng Russian vlogger. It puts the Philippines in a bad light na isang foreigner allegedly yung mag-expose ng corruption allegations within our own premises. Is the government conducting parallel investigations with regard dun sa airing officials and yung alleged corruption schemes inside the Bureau of Immigration detention areas? Even before naman po, yung Russian vlogger na yan, wala naman pong ginawa yan kundi manira dito sa ating bansa. Kaya nga po siya napakulong. So ano pa po bang aasahan natin sa katulad niya na ang gusto lamang po ay gumawa ng kwento at for the views. But still, kung ano man po ang nasabi dyan at maibubunyag po niya, dapat lamang po din nating malaman para magkaroon ng tamang pag-iimbestiga. Katulad ng ating sinabi, patuloy yung pag-iimbestiga ng Bureau of Immigration at 3 nga po muli. Kung nauna po nagtanggal na sila ng 3, ngayon po 3 pa rin po ang nawala, natanggal at tinanggap po ang courtesy resignation nila. So makakaasa po tayo, yes, bali 6 na po. Okay. Ma'am, sorry, just to enumerate, warden, tapos 2 deputies. tapos yung 3 po. Mga employees din po. Nauna po yun, yung binanggit ko po sa inyo dati. Apo. Ma'am, is the palace satisfied with their resignation or them stepping down from their posts, or do you see a need to file actual cases against them should there be sufficient evidence after investigations? Yes, kung nakikita po sa ebidensya ang mga pang-aabuso at kung may issue ng korupsyon, dapat lamang pong imbestigahan. Katulad ng aking sinabi kanina, kung gusto nila na manatili sa kanilang posisyon at pwesto at manatiling miyembro ng gobyerno at empleyado ng gobyerno, dapat sumunod sila sa kautusan ng Pangulo. Huwag sumangkot sa issue ng korupsyon. Last from me, ma'am, does the palace see a need to reshuffle key officials within the Bureau of Immigration? Again. Does the palace see a need for a reshuffle inside the Bureau of Immigration following this controversy? Depende po. Kailangan po maimbestigahan kung sino ba at kanino ba nagmula ang mga ganitong klaseng pang-aabuso.